Kinakabahan na ang mga buwaya at mga loyalista nga. Hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila. Wala silang sapat na ebidensya para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magbibigay tayo ng dalawang example ngayon. Nagkakandara pa ang mga bugok. So eto una, si Ridon. Ah, Ridog. Ridog wants VP Sara to explain 50 million wealth gap. Tanga ka ba? Kayo ang nag-aakusa. Kayo ang magpatunay na meron ngang unexplained wealth, mga bobo. O ano ba ang ginagawa daw ni Ridog? Bicol Saro Party List Congressman Ridog said on Saturday that lawmakers may seek subpoena for Vice President Sara Duterte's income tax returns and business records so she can explain an alleged 50 million wealth gap between her estimated cumulative government service salary and declared net worth. So, nagkakandara pa sila maghanap ng dagdag ebidensya o ebidensya doon sa ina-allege nila, binibintang nila kay Vice President Sara Duterte na hindi daw maipaliwanag na yaman niya. Ibig sabihin, walang mga ebidensya o walang ebidensya ang mga bugok. Ngayon, si VP Sara pa ang kailangang mag-explain at isusugpina pa daw yung mga records. Isusugpina pa lang para magkaroon ng ebidensya. Sinabi nyo, pinasa nyo na yung impeachment niya. Ibig sabihin, merong sapat na ebidensya. So ano yun? Budol. Kaya nagkakandara pa kayo ngayon, isa lang ang ibig sabihin yan. Wala kayong sapat na ebidensyang magpapatunay sa mga pinagbibintang ninyo, mga bugok. Ito, at a news forum in Quezon City, Ridog, a member of House Committee on Justice, raised the matter as he enumerated the possible financial documents the panel may request during the proceedings on the impeachment raps against the Vice President. Ridog, una sa lahat, ano muna, i-impeach nyo muna. Nandun ka na sa Senado. Latagan na ng ebidensya. Nasa korte na. Ano ba yan? Wala pa tayo doon. Ano, nagpapanigurado na kayo. Napapasa yung impeachment ni VP Sara sa House. O baka naman nabili na yung mga pirma ng mga pipirma para sa impeachment niya. Kasi nasa next step ka na. At ibig sabihin lamang nito, wala pa. Kasi ano pa daw, may request. Future, wala pa. Ano yung mga ebidensyang ipresent ninyo sa hearing ng Committee on Justice na sinasabi nyong may substance yung impeachment kasi may sapat na ebidensya? Kung future tense yung mga ginagamit ninyo na mga ebidensya, wala pa sa inyo, magre-request pa lang. We will not just subpoena the SALENS. Sabi nga ni VP Sara, meron na kayong kopya niyan. Nagmamaang-maangan pa kayo, patay Malaysia pa kayo. Ano pa daw? Bank transactions of Vice President Duterte. Wow! Nandun na talaga siya sa Senado. Wala pa tayo doon, Ridog. At saka, ba't magre-request kayo? Kung talagang meron pala kayong ebidensya at hindi lang yan, idadamay pa si Attorney Manscarpio, yung asawa ni Bibi Sara. We will also undertake subpoenas for the couple's income tax returns. Sige, lahat na lang. Bank records and SEC registrations of all the businesses listed in the Vice President's 2023 to 2024 SALENS, the lawmaker said. Teka lang, Ridog, 'di ba sabi mo kailangan niyang ipaliwanag yung wealth gap between estimated cumulative government services salary and declared net worth.
Tapos dito lumalabas may mga businesses pala sila. That explains already, Ridog, na may ibang source of income yung Vice President at yung asawa niya. Hindi lang yung sweldo bilang mga politiko. Bobo! He said the financial documents are necessary to verify the sources of wealth declared in Duterte's SALN. Una sa lahat, wala sabi mo, ire-request nyo pa lang, ayan o, we will not just subpoena SALN. So, ibig sabihin, sinasabi mo dito na wala pa kayong hawak na SALN. Pero, gusto mo nang i-verify kung saan galing yan, no? Sources of wealth declared in SALNs. So, ibig sabihin, meron ka ng kopya o meron na kayong kopya. Bobo ka talaga. Nilalaglag mo naman yung sarili mo. Sabi mo, isusubpina mo pa lang yung SALN. Bakit alam mong bakit alam mo kung magkano na yung dineclare na SALN? At bakit alam mo na may discrepancy? Nasaan yung discrepancy? Ano yung discrepancy? Saan galing yung discrepancy? Kung wala ka pa palang hawak na SALN. So, ibig sabihin, sinungaling kang, bugok kang, aso ka. Ngayon, eto pa ang pangalawa. May post si VP Sara, meron siyang statement dito, March 13 pa to. English to eh. So, para maintindihan natin lalo na sa mga ordinaryong mga Pilipinong katulad ko, ita-translate na lang natin sa Tagalog. Ito pa yung isa na wala talaga silang ebidensyang hawak o kung meron man, hindi sapat na papasok ang impeachment ni VP Sara. Oo, mga kababayan, kamakailan ay naglabas ang ilang media outlet ng ulat tungkol sa isang liham na umano'y inihain ni Representative Jokno o si Boy Ngipin sa harap ng House Committee on Justice na humihingi ng pagpapalabas ng mga sugpina upang makakuha ng karagdagang mga dokumento at record kaugnay ng mga reklamong impeachment laban sa akin. O magpapasubpina pa daw si Jokno ng mga ilan pang mga karagdagang dokumento. Ibig sabihin, hindi nga talaga sapat o baka wala kayong mga ebidensyang hawak. Ano yan, mga ano? Yung mga statement din niya, yung mga interview din sa TV, yung mga press con din, gaya ng present ng prosecutor sa ICC laban kay Pangulong Duterte, sorry, ganun yun. So, wala din. Mga bobo, pinapatunayan lamang nito ang matagal ko nang sinasabi. Walang sapat na ebidensya upang magkaroon ng kaso sa impeachment laban sa akin. Pero kahit wala, gagawin nila yan. Sabi nga ni VP Sara, hindi man daw nila ako ma-impeach, at least masisira daw nila yung pangalan ko. Yun yung purpose talaga nila. Ang pagtukoy ng Committee on Justice na may sufficiency in substance ay nangangahulugan na ang mga paratang sa reklamo ay sinusuportahan ng ebidensya. Tama. Nung pinasa ng Committee on Justice na may sufficiency in substance yung impeachment ni VP Sara, ay dapat meron ng sapat na ebidensya. Pero itong mga ginagawa nila na pagsugpi-sugpi na pa ng kung ano-anong records, ibig sabihin, yung mga ebidensyang present nila hindi sapat. So questionable na naman dito kung bakit pumasa yung impeachment niya na may sufficiency in substance. Hahabulin na naman kayo sa Korte Suprema nito. Nako, mate-technical na naman kayo. Pilit na pilit kasi. Hindi maaaring magsagawa ng investigasyon ang komite upang maghanap ng ebidensya para patunayan ang mga paratang na ihain na sa reklamong impeachment. Ang paggawa nito ay maituturing na ikatlong fishing expedition ng House of Representatives. Tama naman. Dapat bago kayo may pagdinig sa Committee on Justice, meron na kayong sapat na mga ebidensya. Hindi yung magko-committee hearing kayo para maghanap
pa ng ebidensya, mga bugok. Ang una, ang pagdinig sa budget nung 2024 na matatandaan sa ngayon ang kanilang linya na let's stick to our plan. Sino yan? Yung tumanggap daw ng mali-maleta din. Sino? Si Stella Teacher Kimbo. Si Luxury Girl. Ang ikalawa ay ang pagdinig na isinigawa ng Committee on Good Governance and Public Accountability na naaalala natin ng marami dahil sa tinaguri ang Mary Grace Piatos sa pag-atake. Alam na natin yan at na-explain na din yan. Confidential nga kaya gumamit ng alias, mga bugok. Ngayon ay ngayon ay nasasaksihan natin ang isa na namang desperadong pagtatangga na maghanap ng ebidensya kung saan wala naman talagang umiiral. Isa pa yang si Madriaga na yan. Sunog na din yon. Hayaan yung ulitin ko ito sa ikailang beses na. Ang impeachment na ito ay isang political na pag-atake na idinisenyo upang protektahan ang ilang individual na itulak ang personal at dayuhang interes. Kabilang sa kanila ang isang opisyal na umano'y nahihirapan dahil sa pag-abuso sa ipinagbabawal na sangkap al-it. Isang kongresistang malawak na itinuturing na utak sa likod ng pondo ng flood control at ang kanyang mga kasamang na di umano'y tumanggap ng mga maleta ng pera. At isang mambabatas na hayagang ipinuposisyon ang sarili para sa pagtakbo sa pagkapangulo. Sino yun? Junbik? Mas nakakabahala pa ang kasalukuyang pagtrato kay Madriaga. Tama. Isa umanong kidnapper na gumagawa lamang ng isang buong kwento. Ang kahilingan na bigyan siya ng espesyal na pagtrato ng House of Representatives ay isang matinding insulto sa menor de edad na biktima na labis na natroma ng kanyang kriminal na gawain. Di ba nga hinihingi nila yung custody ni Madriaga? Yung House of Representatives daw ang mga ngalaga sa kanya. Samantala, ang mga komunidad sa buong mundo ay nagmamadaling protektahan ang kanilang mga mamamayan at humanap ng mga solusyon sa mga pagkabigla sa sektor ng enerhiya at mga kalakal. Ngunit ang Philippine House of Representatives at ang Office of the President ay nananatiling abala sa isang political na kaaway na tumatangging yumuko sa kanilang mga tiwaling paraan. Eto ang gusto ko, lumalaban si Vice President Sara Duterte. Tinitira na kayong lahat. Kaya nga nagkakandara pa na kayo at hindi nyo na alam kung ano ang gagawin ninyo. Isa na namang itong insulto sa pagkakataong ito ay nakatuon ang ating mga OFW na mahirap at sa napakaraming pamilyang Pilipino na maaaring mas mailalim pa ang paghihirap dahil sa digmaan at sa mga pandaigdigang epekto nito. Tama. So, fishing expedition hanggang ngayon ang ginagawa nila. Wala silang konkretong ebidensya. Wala silang matibay na ebidensya na naman na paulit-ulit na lang. Yung unang impeachment sa kanya, pareho lang din naman ito. Ang nadagdag lang dito na sinasabi nila ay yung ill-gotten or unexplained wealth na naman daw ni Bibi Sara at si Madriaga. Kumbaga sunog yung dalawang pinakamatibay na argumento sana nila para ma-impeach si Bibi Sara. Si Madriaga kinasuhan ni Bibi Sara ng perjury. At ito namang mga taga-House of Representatives hindi magkamayaw sa paghahanap. Ngayon sila naghahanap ng mga ebidensya at mga dokumentong susuporta sa kanilang ipinasang impeachment na sana ay kumpleto na dahil may sufficiency in substance na. Kung tatakbo na naman si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, malaki na naman ang chance na mabalewala ito at katigan na naman
ng Korte Suprema, si VP Sara. Iiyak na naman si Soto. Sigurado yan. Iiyak na naman ang mga buwaya. Bakit ba kasi hindi kayo lumaban ng patas? Hayaan nyo yung taong bayan na lamang ang magdesisyon. Pilit na pilit eh. Kumbaga okay lang sana kung talagang meron kayong napakatitibay na mga ebidensya. Maski ako no, kung mapapatunayan na si VP Sara ay may mga kalukuhan patungkol sa pagnanakaw di umano ng yaman, patungkol di umano sa paglulustay ng confidential funds, baka ako magwi-withdraw pa ako ng suporta sa kanya. Pero not until na hindi nila mapatunayan yan at puro hocus-pocus at fishing expedition naman ang ginagawa ng mga hindot. Ang mga hindot na to, natawa ako sa hindot. Mananatili pa rin yung tiwala ko kay Vice President Sara Duterte. Siya pa rin yung presidente ko sa 2028.